Paano mahuli ang nagsisinungaling? Narito ang 3 signs na nagsisinungaling siya. May kutob ka ba na nagsisinungaling ang kausap mo? Ito ang 3 signs na pwede mong bantayan. Number 1, inuulit ang tanong. Halimbawa, kung nagtanong ka ng, Asaan ka kagabi? at sumagot siya ng, Saan ako kagabi? bakit? Kasi binibigyan pa niya ng oras yung utak niya para makaisip ng believable na sagot, hindi automatic, pinag-iisipan. Number 2, sagot na sobrang daming detalye. Halimbawa, Galing ako kina Mark. Naka-blue siyang shirt. Tapos bumili kami ng 2 Chicken Joy. May extra gravy din. Tapos may tissue pa nga eh. ang totoong nangyari, simple lang. Pero kapag nagsisinungaling, parang kailangan niyang patunayan ang kwento gamit ang sobrang impormasyon. Number 3, eye contact, sobra o kulang. Kung ang tinatanong mo ay iwas ng iwas sa pagtitig sa iyong mga mata, siya ay parang guilty. Pero kung sobrang titig na halos hindi na kumukurap, ang sagot ay parang scripted. Ang normal kasi, natural lang dapat ang eye contact. Number 4, minsan ay sa pakiramdam mo rin. Minsan, hindi mo ma-explain pero ramdam mo na nagsisinungaling ang kausap mo. Yung instinct mo, hindi mo dapat baliwalain. Ang paliwanag ay, ang mga ito ay mga behavioral cues. Kapag ang isang tao ay hindi nagsasabi ng totoo, nagkakaroon siya ng stress o anxiety at lumalabas ito sa paraan ng pananalita at kilos. Ang trick ay obserbahan ng tahimik at tingnan ang consistency ng kwento nila. Kung narating mo to, marahil ay hindi aksidente. Ang kaalaman ay sandata. Pero ang tunay na lakas ay nasa paggamit nito. Hindi lahat ng tahimik ay mahina, minsan sila ang pinakamapanganib. Kaya bago ka muling makihalubilo sa mundo, tanungin mo ang sarili mo, sino ba talaga ang may kontrol? Hanggang sa muli.